Nagsimula ang anime sa isang batang lalaki na nagngangalang Denji. Natutulog siya sa isang lumang pabrika at agad umalis para magtrabaho, pagkatapos magising. Dahil mayroon siyang malaking utang na kailangang bayaran. Binenta na rin niya ang kanyang isang kidney at ang kanyang kanang mata, ngunit kahit gawin niya ito, kailangan pa rin niyang magbayad ng 38 milyon at 40,000 yen. Dahil sa mga utang, nagtrabaho siya bilang isang devil hunter kasama ang kanyang devil pet na nagngangalang Pokita na may kakayahang gumamit ng chainsaw. Kasama niya si Pokita sa pagtapos sa iba pang mga devil upang kumita ng pera, ngunit sa katotohanan ay ginagawa niya ito dahil sa kanyang mga pangangailangan upang mabayaran ang utang kay Yakuza. Patuloy pa rin silang dalawa sa paghahanap ng mga devil upang tapusin, at napunta sila sa isang lugar kung saan may isang tomato devil sa harap nila. Tinulungan ni Denji si Pokita sa pagpatay sa devil gamit ang kanyang chainsaw. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Yakuza sa lugar kung saan nagtatrabaho si Denji. Ibinebenta ni Yakuza ang patay na devil sa black market at binibigyan ng pera si Denji para sa kanyang trabaho. Subalit matapos bayaran ang mga bayarin at interes, ang natira lang kay Denji ay 1,800 yen. Tinago niya ang natirang pera upang magamit sa ibang mga gastusin. Sinabi niya kay Pokita na ang hapunan nila ay isang piraso ng tinapay lamang. Nang magkagayon, nakita natin na dumating si Yakuza at ang kanyang driver. Itinanong ng driver kung bakit nag-hire si Yakuza ng bata tulad ni Denji para tumapos sa mga devil. Sinagot naman ito ni Yakuza na si Denji ay nagbabayad sa kanila ng utang ng kanyang amang namatay. Hindi binibigyan ng mga totoong devil hunter si Yakuza ng mga devil park aces, ngunit sumusunod si Denji sa mga utos ni Yakuza. Lumapit ang driver ni Yakuza kay Denji at tinawag siyang tuta at nagbigay ng 100 yen sa kanya kung kakainin niya ang sigarilyo. Handang gawin ni Denji ang anumang paraan para lang kumita ng pera. Kaya't kumain siya ng sigarilyo na ibinigay ng driver ni Yakuza. Sinabi ni Yakuza kay Denji na kapag mayroon pang ibang devil kokontakin siya nito. Pagkatapos nito, nagbigay ng pera si Yakuza kay Denji at umalis na. Pagkaalis, kinuha ni Denji ang sigarilyo sa kanyang bibig at masaya niyang sinabi kay Pokita na may panggastos sila ng 3 araw gamit ang perang ito. Pagbalik ni Denji sa kanyang lugar, pinakain niya ng tinapay si Pokita. Sinabi niya kay Pokita na ang mga normal na tao ay kumakain ng tinapay na may palaman ng jam, ngunit ito ay isang pangarap lamang para sa kanila. Dahil sa maraming utang ni Denji, pakiramdam niya na hindi niya ito mababayaran bago pa man siya mamatay. Gusto rin ni Denji na magkaroon ng masaya at payapang buhay tulad ng ibang tao. Nangangarap siya na magkaroon ng girlfriend at makipag-date kasama nito, ngunit hindi siya naniniwala na magkakatotoo ito. Matapos iyon, nagsimulang mag-isip si Denji tungkol sa oras na nagpakamatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbibigti. Hindi pa nakakabayad ang kanyang ama ng installment sa buwan na iyon bago siya namatay kaya hiningan siya ni Yakuza na magbayad ng 70,000 yen at binigyan lamang siya ng 1 araw. Hindi nito pinahalagahan ang buhay ni Denji at hinihingan siya ni Yakuza na magbayad ng installment kahit sa anong paraan. Kung hindi niya ito mababayaran, tatapusin siya ni Yakuza at ipagbibili ang kanyang mga bahagi ng katawan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nalulungkot si Denji at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang biglang sumalpot ang isang chainsaw devil, sobra siyang natakot, ngunit hindi siya natatakot na tapusin ito dahil tanggap niya na mamatay rin siya, at ipinikit niya ang kanyang mata. Ngunit hindi siya tinapos ng chainsaw devil dahil nasa malubhang kondisyon ito at malapit na ring mamatay. Natakot si Denji nang makita ang chainsaw devil dahil ayaw niyang mamatay tulad ng kanyang ama. Kaya't hiniling niya sa devil na inumin ang kanyang dugo dahil narinig niya na ang dugo ng tao ay nakakapagpagaling sa sugat ng devil. Sumang-ayon ang chainsaw devil sa pakiusap ni Denji at nagsimulang uminom ng dugo nito. Ngunit sa katotohanan, may kapalit ang ginawa ni Denji. Gumawa siya ng kasunduan sa devil at sinabing kailangan niya ng tulong dahil hindi rin niya gustong mamatay. Nagtulungan si Denji at ang chainsaw devil upang patayin ang ibang devil. Hiniling ni Denji kay Yakuza na i-hire siya bilang devil hunter upang makabayad siya sa mga utang nito sa kanya. Pumayag si Yakuza sa kanyang kahilingan. Nais ni Denji na matulog ngunit hindi niya magawa dahil sa gutom at dahil din sa pag-alala sa kanyang utang. Ibinahagi niya ang lahat ng mga ito kay Pokita ngunit mas interesado si Pokita sa kanyang mga pangarap.
Pagkatapos nito, sinabi ni Denji sa kanyang alaga na gusto niyang maglagay ng jam sa kanyang tinapay at ibahagi ito sa kanya. Pagkatapos ay gusto niya magkaroon ng girlfriend, na magiging kalaro niya sa video games kasama ito, at magkayakap hanggang sa makatulog. Natuwa rin si Pakita sa mga kwento ni Denji. Bigla namang nagsimulang umubo si Denji at may lumabas na dugo mula sa kanyang bibig, kaya nag-alala sina Denji at Pakita. Sinabi ni Denji kay Pakita na ang kanyang ina ay namatay dahil sa sakit sa puso at sumuka din ng dugo sa kanyang bibig. Biglang may kumatok sa pinto at si Yakuza ang nandon. Sinabi nito kay Denji na mayroon silang bagong impormasyon tungkol sa ibang devil at kailangan na nilang magtrabaho agad. Pagkatapos ng usapan, sumakay si Denji sa kanyang kotse at dinala siya ni Yakuza sa isang daanan sa gubat papunta sa isang lumang pabrika. Si Denji ay pumasok sa lumang pabrika kasama si Yakuza ngunit hindi niya makita ang anumang devil sa loob kaya nagsimula siyang magtanong kay Yakuza tungkol dito at sinabing baka umalis na ito. Sa ngayon hindi sumasagot si Yakuza sa anumang kanyang sinasabi at biglang tumigil sa isang lugar kaya nagtaka si Denji. Sinabi sa kanya ni Yakuza na ikaw ay tapat tulad ng aso at nagtatrabaho ka para sa mababang halaga tulad ng isang aso, ngunit ang problema lamang sa mga aso ay hindi ko matiis ang amoy. Hindi maintindihan ni Denji kung bakit sinabi niya ang mga bagay na ito, biglaan mayroong umatake mula sa kanyang likuran kung saan si Pakita at si Denji ay parehong napinsala ng malubha. Sinabi ni Yakuza kay Denji na iniisip ko na kumita ng mas malaking halaga, saka natuklasan ni Denji na may kasunduan rin ito sa devil. Sumanib ang devil sa katawan ni Yakuza at nagkaroon ng demonic power, dahil nais ng devil na patayin ang lahat ng devil hunters. Nakita ni Denji na lahat ng devil hunters ay naposes na ng devil dahil sa demonic power na ibinigay ng devil, at pumayag silang maging alipin nito ngunit sa katunayan, ang devil ay isang zombie devil kaya dahil sa ibinigay nitong kapangyarihan, silang lahat ay naging mga zombies. Ang zombie devil ay ayaw sa mga devil hunters dahil pinapatay nila ang mga devils, kaya gusto niya ring patayin ang mga ito. Pagkatapos nito, nag-utos ang zombie devil sa kanyang mga tauhan na patayin si Denji, ngunit ayaw mamatay ni Denji sa kanilang mga kamay sa anumang kalagayan at nagsimulang tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Nakita ito ng lahat ng mga zombie at nagsimulang habulin siya. Pinagsikapan ni Denji na makaiwas sa kanila ngunit malubha ang kanyang naging injury kaya hindi na siya makakatakbo ng matagal. Habang natakbo siya ng mabagal, ay lumapit ang isang zombie sa kanya at inatake siya nito ng kanyang weapon, kaya nasugatan ng husto si Denji at nahulog sa lupa. Sa kasunod nito, hindi na niya mailigtas ang sarili at sinimulan ng mga zombie na atakihin siya isa-isa. Nagsisimula ng sumisigaw ng malakas si Denji sa sobrang sakit, ngunit hindi na niya kayang makipaglaban dahil nasa gitna na siya ng mga zombie at wala ng lakas. Sa sandaling ito, naiisip niya na hindi niya naman talaga gustong yumaman, gusto lang niyang magkaroon ng normal na buhay, pero parang hindi na rin niya ito makakamit. Sa kabila ng sakit, patuloy siyang sumisigaw at sa wakas ay pinagputol-putol siya ng mga zombie at tinapon sa basura kasama si Pakita. Subalit, dahil sa pagpasok ng dugo ni Denji sa bibig ni Pakita, nagising ito muli sa kanyang pagkakatulog. Sa kanyang pagkagising, naalala niya ang mga sandaling kasama si Denji at ang kanyang mga kwento sa buhay. Naiisip niya ang mga oras na kasama niya si Denji sa pagputol ng mga puno sa kagubatan at ang pagsabi nito na may malaking posibilidad na mamatay siya kapag nakipaglaban sa mga devil, ngunit hindi niya ito pababayaan dahil baka ito'y mapatay ng ibang devil hunter o mamatay sa gutom. Sa sobrang lungkot, sinabi niya kay Pakita na nakakarinig siya ng kwento tungkol sa mga devil na kayang magkontrol sa mga patay na katawan. Kung mangyari man iyon, nais niyang ipagkaloob ang kanyang katawan sa devil na ito at magpakasaya na lamang si Pakita sa kanyang normal na buhay at mamatay ng normal na paraan. Pagkatapos nito, binuhat niya si Pakita sa kanyang mga kamay at sinabing, "Gawin mo ang aking mga pangarap." Pagkatapos ng mga sinabi, ibinigay ni Pakita ang kanyang puso kay Denji at nagsimula silang mag-merge. Dahil dito, nagsimulang muling magdugtong-dugtong ang mga bahagi ng katawan ni Denji at sa wakas ay nagising muli siya. Nakita niya ang isang flashback kung saan si Pakita ay nasa harapan niya. Tinanong ni Denji kung kinuha na nito ang kanyang katawan tulad ng sinabi nito, pagkatapos ay sinabi ni Pakita na palagi kung gustong marinig ka na nagsasalita tungkol sa iyong mga pangarap kaya narito ang deal, ibibigay ko sa iyo ang aking puso at kapalit nito ay nais kong ipakita mo sa akin ang iyong pangarap.
Nang marinig ito ni Denji, agad siyang nagbukas ng kanyang mga mata subalit nagulat siya dahil walang bakas ng sugat sa kanyang katawan at lubos na gumaling na siya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang susi ng chainsaw sa kanyang dibdib na nanggaling sa buntot ni Pakita. Hindi niya nakita si Pakita kaya naintindihan niya ang kabuuan ng lahat. Ngunit patuloy pa rin ang paglalakad ng mga zombies at ang zombie devil ay nagulat nang makita niyang buhay pa si Denji. Nang makita niya si Denji, agad niyang ipinag-utos na tapusin, subalit hindi niya maintindihan kung paano pa ulit ito nabuhay. Gusto niyang tapusin si Denji kaya nagpadala siya ng kanyang mga alagad na zombie upang tapusin ito. Nakahanda naman si Denji na harapin ang mga ito, at nagsimulang maalala ang mga sandaling kasama si Pakita dahil kahit na gusto niyang magkaroon ng normal na buhay, masaya pa din siya kasama si Pakita. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang lahat ng mga bagay at sinabi ulit na kung sasagabal ka sa pangarap namin, mawawala ka sa mundo. At nang dumating ang grupo ng mga zombies upang atakihin siya, hinugot ni Denji ang susi ng chainsaw ngunit hindi niya alam ang mangyayari sa kanya. Bigla na lang, silang lahat ay kinain siya. Inisip ng zombie devil na ang kanyang mga zombies ang tatapos kay Denji, ngunit bigla niyang narinig ang tunog ng chainsaw, dahil dito ay lubos siyang nagulat. Pagkatapos nito, lumabas si Denji at tinapos silang lahat. Nagbago ang kanyang katawan at mga bahagi ng katawan ay naging chainsaw kaya't nanggigil siyang tumingin. Nagulat din ang zombie devil dahil sa pagbabagong anyo nito dahil hindi na siya tao at hindi rin siya devil, naintindihan niya na nag-merge ang chainsaw devil sa kanyang katawan. Nag-umpisa na si Denji na atakihin siya gamit ang kanyang chainsaw power at lubhang nasugatan ang zombie devil. Dahil dito ay sobrang nagalit ito, at itinapon ng zombie devil si Denji palayo. Samantala, isang zombie ang humataw sa kanya gamit ang rod ngunit walang nangyari kay Denji sa atake na ito kaya't tinapos niya ang mga ito isa-isa. Ngayon, lubhang natakot na ang zombie devil kaya't itinatapon na nito ang sarili niyang tao kay Denji upang mailigtas ang kanyang sarili ngunit hindi ito naging epektibo dahil tuloy-tuloy pa rin si Denji sa pagsugod sa kanya at pagtapos sa mga zombie. Pagkatapos nito, tumalon siya at sumugod upang umatake. Ang demonyong zombie ay nakita ang kanyang pag-atake, kaya sinubukan nitong pigilan siya gamit ang kanyang mga galamay, ngunit hindi pa rin ito mapigilan siya at sinugatan ni Denji ito gamit ang kanyang chainsaw. Sa kasalukuyan, hindi na mailigtas ng demonyong zombie ang kanyang sarili at hinati niya ito sa dalawa. Nangyari ito habang mukhang nakakatakot si Denji at dahil dito ay lalo pang lumala ang kalagayan ng lahat ng mga zombies. Sinabi ni Denji, at nagpahiwatig na lahat ng mga demons ay kanyang tatapusin. Matapos nito, dumating ang tatlong opisyal na devil hunters at nagulat sila sa kanilang nakita. Nagsalita ang babaeng devil hunter at sinabi na may nakapunta na dito. At siya ay napatingin kay Denji na ang buong katawan ay duguan. Lumapit ito nang hindi natatakot kay Denji at siya ay may napakagandang mukha. Tumingin ito kay Denji at sinabi na kakaiba siya, hindi siya tao o demonyo, ngunit hindi sumagot si Denji. Umiti ang babae at sinabi na siya ang gumawa nito. At biglang nag-collapse si Denji ngunit hinawakan siya ng babae at napigilan ang pagbagsak niya. Pagkatapos nito, nag-transform siya sa kanyang anyong tao at nagtanong ang isang devil hunter kung siya ba ay sinasapian pa din. Sinabi ng babae na hindi, dahil kaya niyang malaman kung sino ang napoposes ng devil sa kanilang mukha. Sinabi ng babae kay Denji na siya ay isang devil hunter ng public safety at dumating siya dito upang patayin ang devil zombie. Inalok si Denji ng dalawang pagpipilian, una ay tatapusin siya nito bilang isang demonyo at pangalawa ay pananatilihin siyang tao at sisiguraduhing aalagaan siya at papakainin. Nang marinig ito ni Denji, tumingin siya sa mga patay na zombies at nagtanong sa babae kung ano ang pwedeng makain. Sa pagmamahal ng babae ay sinabi niya na may bread with butter, jam, salad at kape. Ngunit sa pagkakataong ito, masusing tinitigan ni Denji ang babae at sinabi na nito na okay na yon, hanggang dito na po, at kung gusto niyo po ng part 2, mabuting mag-like and subscribe para sa part 2 ng recaps. Yeah!